Marami sa ating mga Pilipino ang lumaki na sa kahirapan. Sa totoo lang, halos kakambal na ito ng buhay natin. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung bakit maraming tao ang nagdedesisyong kumapit sa patalim. Lalo na kapag napupunta tayo sa mabibigat na sitwasyon. Ako nga po pala si Celine, 33 years old. Nagtatrabaho po ako bilang isang encoder sa mga American clients. Meron po akong asawa na si Jomar. Isa naman po siyang construction worker. Ako po ang panganay sa 10 magkakapatid. Opo, 10. Lagi nga pong biro ng mga kamag-anak namin na sa sobrang sipag daw ng mga magulang ko, kaya umabot kami sa ganong karami. Kahit mahirap, ay masaya naman po ang buhay namin. Kahit na nawala po ang aking ama sa murang edad naming magkakapatid, ay nandyan naman po si Mama na ginagawa ang lahat para matustusan ang mga pangangailangan namin. Pero sa buhay po ng katulad kong mahirap, kadalasan ang mga ganitong kasiyahan ay hindi nagtatagal. Isang araw po ay nalaman namin na mayroong sakit ang nanay. Meron po siyang mild CKD o chronic kidney disease. Ano nang gagawin natin? Paano natin matutustusan yung pagdadialysis ni nanay? Pasensya ka na mahala. Ngayon pa nga lang tayo nakakabawi-bawi sa mga utang natin. Heto na naman ang problema. Sabi ko kay Jomar pag uwi niya galing trabaho. Ano bang sabi ng mga kapatid mo? Alangan namang suluhin na naman natin ang problema na yan. Silin naman, lagi na lang tayo. Hindi naman porket panganay ka, lagi na lang tayo ang sasalo sa problema ng pamilya nyo. Paano tayo magkakaanak niyan? Paano yung plano natin? Ang tagal na nating kasal pero wala pa rin tayong anak dahil sa mga problema sa pera. Reklamo niya. Jomar naman Alam mo naman 'di ba? Ako ang panganay sa amin kaya ako ang inaasahan. Dahilan ko. Ikaw nga ang panganay. Pero ang pangalawa at pangatlo na sumunod sa'yo, mga lalaki naman. Hanggang kailan sila aasa sa kita mo? Maganda nga ang kita mo bilang encoder pero hindi naman natin maramdaman dahil sobrang daming nakaasa sa'yo. Hindi ako nakasagot dahil sa sinabi niya, Miss Hart. Alam kong matagal na rin nagtitimpi si Jomar dahil sa sitwasyon ng pamilya ko. Kaya hindi ko rin siya masisisi. Sadyang napakahirap po talagang maging panganay. Lalong-lalo na at hindi ko naman matiis ang pamilya ko. Alam ko kasi na kapag hindi ako gumalaw, mamamatay silang mulat. Mamamatay silang gutom. At ayoko pong mangyari yun, lalo na at alam kong nag-aalala ang mama ko. Matapos ang argumento namin ng aking asawa, kinabukasan ay pumunta na ako kay mama para sa kanyang check-up. Ngayon ang check-up mo, ma. At itatanong na rin natin kung paano ang magiging process ng dialysis mo. Kaya tara na, magbihis na kayo. Hinawakan ko ang braso niya at inalalayan siya patayo mula sa kanyang pagkakahiga. Celine, ikaw ang huwag makulit ha? Ayoko nga. Ayoko nang pumunta sa doktor pa. At ayokong magdaya-dialysis na yan. Utang na loob, anak. Alam kong marami na kayong problema ng asawa mo. Ayoko nang dumagdag pa. Pagmamatigas niya. Mama naman, ang kulit mo naman Bakit? Ikaw ba yung gagastos? Hindi ba't ako naman? Kaya tara na, huwag ka na makulit. Kapag hindi ka pa tumayuran, tatawagin ko yung manliligaw mong si Mang Piping doon. Sige ka, papapasukin ko sa kwarto mo at bahala kayong dalawang magtuos. Pananakot ko. Hala lang, sige subukan mo nang machinelas kitang bata ka. Alam ba ni Jomar na dadalhin mo ko sa doktor? Hindi ako agad nakasagot. Pera ko naman ang gagastusin natin, ma. Huwag kang mag-alala. Wala namang problema pati yun kay Jomar. Magbihis ka na. Naglakad na ako palabas ng kwarto niya. Pero bago ko tuloy ang isa riyon, ay may pahabol pa ako sa kanya. Kapag hindi ka pa lumabas dyan after 10 minutes, tatawagin ko talaga si Mang Piping. Pananakot ko pa. Mukhang gumana naman yon dahil paglabas niya ng kwarto ay nakagayak na siya. Panay ang silip ko sa e-wallet ko habang papunta kami ni Mama sa ospital. Iniisip ko kung kakasya ba itong dala ko ngayon, lalo na at kailangan din namin ng grocery para sa bahay.
Pagkatapos kaming kausapin ng doktor na nagngangalang Dr. Arnaldo, ay pinapunta niya si Mama sa isang laboratory kung saan ay kailangan daw siyang kuhanan ng mga samples for test. Habang naroon si Mama, ay naiwan naman ako sa office ni Doc para makapag-usap kami para sa mga kailangang isagawa kay nanay. Pero hanggang matapos yon ay nananatili ako sa office niya. Pansin ko ang mga malalagkit na pagtingin at ang matagal na mga titig sa akin ni Doc Arnaldo. Pero pinili ko na lang na huwag pansinin yon. Napakatahimik mo naman, Celine. Tsaka yung mukha mo, mukhang problemado. Nababawasan ang iyong kagandahan. Sambit niya sa akin. Pasensya na po, Doc, kung nadidistract ko po kayo sa itsura ko. Hindi ko po kasi alam kung saan kukunin ang mga pang-maintenance ng dialysis ni Mama. Pagpapakatotoo ko. Oo nga, nadistract ako ng kagandahan mo. Sabi niya pa at bahagya siyang ngumiti na siyang nagpalitaw sa kanyang magandang ngipin. Ramdam na ramdam ko ang pagpula ng aking mukha dahil sa kanyang sinabi. Yan talaga ang problema ng mga pamilyang may pasyenteng CKD. Pero huwag kang mag-alala. Marami naman kayong ahensya ng gobyerno na pwedeng lapitan. Heto at isusunod ko. Miss Hart, malumanay po ang boses ni Doc Arnaldo. Yung tipong hindi mo akalain na ganun siya magsalita dahil napakalaki ng katawan nito at lalaking lalaki ang dating. Kung hindi nga lang nahalata ang kulubot na balat sa leeg niya, iisipin mong bata pa ito dahil sa ganda at lalim ng boses niya. At sa tikas ng pangangatawan, napakaamo ng kanyang gwapong mukha sa kabila ng kanyang katandaan. Pagkatapos ng check-up ni Mama, ay sinubukan nga naming lapitan yung mga ahensya ng gobyerno na nirecommend ni Doc. Isang araw, nagulat ako nang makatanggap ako ng text galing kay Dr. Arnaldo. Tinatanong niya kung kamusta daw ba si Mama at kung napuntahan namin yung mga inilista niya. Mula sa ganung usapan, Miss Hart, ay unti-unting naging personal ang mga kwentuhan namin. Madalas ay itinatanong niya kung kamusta na ako. Okay ka lang ba? Kamusta ang naging araw mo? May problema ka na naman? Yung mga simpleng bagay na yon ay talagang tumatatak sa akin. Sabi nga nila, tayong mga babae daw ay madaling makuha kapag nakikita at nararamdaman natin na talagang may pakialam sa atin ng isang tao. Hindi naman po sa sinisiraan ko ang asawa ko. Pero ito po kasi yung mga bagay na matagal ko nang hinihiling sa kanya. Pero parang hirap na hirap siyang ibigay, lalo na nung nagsimula na nga po ang mga problema sa pamilya ko. Tuluyan nang nanlamig sa akin si Jomar. Lalo na at palagi siyang pagod sa trabaho at nagpapahinga na lang kapag umuwi. Dumating ang araw ng schedule ni Mama para sa unang dialysis. Nasa bahay pa kami noon dahil naghahanap pa ako ng pwedeng mahiraman para maipambayad doon sa clinic after ng procedure. 9 ang schedule niya pero 9:30 na ay hindi pa rin kami nakakaalis ng bahay. Hanggang sa tumunog ang cellphone ko. Nakita ko na si Doc Arnaldo ang tumatawag sa akin kaya agad kong sinagot yon. O Celine, nasa na kayo ng mama mo? 30 minutes late na kayo sa appointment. Ang sabi ko 30 minutes earlier. Dapat nandito na at hindi 30 minutes late. Biro niya. Naku Doc, pasensya na po talaga. Nasa bahay pa po kami eh. Nakakahiyaman pong aminin pero naghahanap pa po ako ng pwedeng mahiraman para maibayad sa dialysis ni Mama ngayon. Hindi pa po kasi nagsisend yung kliyente ko eh. Paliwanag ko. Ganun ba? O sige, ako na munang bahala. Pumunta na agad kayo rito. Bayaran mo na lang kapag dumating na yung sahod mo. Naku Doc, hindi po ba nakakahiya sa inyo? Maraming salamat po. Sige, basta bilisan mo. Pumunta na kayo rito para hindi naman sayang ang oras ng pagdadialysis sa mama mo. Sige na, bilisan nyo na. Miss Hart, ang sarap pala talaga sa pakiramdam kapag merong isang tao na kayang suportahan at solusyonan ang mga problema mo. Hindi ko naman sinasabing hindi yun ginagawa ni Jomar. Pero ang hirap po kasi talaga kapag pera na ang usapan. Lalo na minsan ay nanunumbat na siya.
Gaya ng dati ay sinamahan ako ni Doc Arnaldo habang hinihintay si Mama sa pagdadialysis. Ang sabi niya, medyo matagal daw yon kaya niyaya niya ulit ako sa opisina niya. Kumain ka na ba, Celine? Tanong niya pa. Hindi pa po, Doc. Busy po ako sa pag-aasikaso kay Mama. Nako, ganyan nag-uumpisa ang pagkakasakit ng mga tao sa pagpapalipas ng gutom. Teka lang at meron ako ditong biskwit. Binuksan niya ang drawer at kumuha ng biskwit doon. Maraming salamat po, Doc. Nakakatuwa naman po kayo. Buti ho may biskwit kayo dyan. Aba, mahirap na. Baka biglang mag-drop ang sugar ko. Health conscious yata ito. Pagmamalaki niya. Miss Hart, habang patuloy po ang pagkukwentuhan namin ni Doc Arnaldo, ay palalim din po ng palalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko naman masasabi na talagang may gusto ako sa kanya. Pero lalo po akong humahanga sa mga bagay na kaya niyang gawin. Hanggang sa isang bagay po ang nangyari sa amin. Hindi ko alam kung paano kami humantong doon. Hindi ko na namalayan dahil masyado akong nag-e-enjoy na kasama siya. Basta ang alam ko na lang po, Miss Hart, ay libre na ang pagpapadialysis ng mama ko. At nagkaroon ako ng bagong boyfriend. Tawagin niyo na akong malandi, cheater, at kung ano-ano pang masasakit na salita. Pero gagawin ko ang lahat para mapahaba ang buhay ng aking ina. Akala ko noon ay pagpapadialysis lang ang ililibre ni Doc Arnaldo sa akin. Pero nung umabot ng 3 beses ang pagkikita namin, ay nag-offer siya na bigyan ako ng allowance. Sige na, Celine. Maliit na halaga lang naman per month. Siguro naman tatanggapin mo na yan. Binabaan ko na nga para huwag mo nang tanggihan. Ayoko namang nahihirapan ka. Palagi ka nalang stress dahil sa mga gastusin nyo. Dahil sa mga problema mo. Pamimilit niya at niyakap niya pa ako at nilambing. Sa bagay, mas okay naman yon, Miss Hart, kaysa dun sa unang naging offer niya. Sigurado ka ba? Ayoko namang dumating tayo sa punto na baka isipin mong pineperahan lang kita. Iyon ang sabi ko sa kanya. Pero ang totoo, yun lang naman talaga ang habol ko sa kanya. Oo nga at gwapo siya. Maganda pa rin ang pangangatawan kahit may katandaan. Pero pera lang naman po talaga ang gusto kong makuha. Kahit na nagkakaroon kami ni Jomar at palaging nag-aaway, Miss Hart, mahal na mahal ko pa rin po ang asawa ko. Okay, so deal na tayo sa 20,000. Tanong nito. Para naman hindi ka na ma-stress at mas magkaroon ka palalo ng oras para sa akin. Malandi niya pang sabi. Kamusta naman kayo ng asawa mo? Hindi ba siya nakakahalata? Tanong nito. Hindi naman. Dahil pag uwi niya, pagod na siya. Hindi na nga yata niya ako nakikita eh. Simiento ko naman sa kanya. Isang araw, tuwang-tuwa ako dahil napakarami kong napamiling groceries. Pero pagpasok ko ng bahay, kaagad na sumalubong sa akin si Jomar. Oh, mahal. Bakit nandito ka na? Akala ko may trabaho ka ngayon. May sakit ka ba? Lumapit ako sa kanya at humalik sa kanyang pisngi. Oo eh. Tinrangkaso ako kaya nag-half day muna ako. O bakit ang dami mo yatang pinamili? Kakabili mo lang ng grocery last week, meron ulit? Nagtataka niyang tanong. Oo eh. Iniisip ko kasi baka maubusan tayo. Mas maganda nang may sobra, hindi ba? Lalo na at tag-ulan na ngayon, baka bahain tayo bigla. Palusot ko. Bakit parang ang dami mo yatang pera ngayon? Akala ko ba mahihirapan tayo dahil nagpapadialysis si nanay? Pero parang mas lumaki pa ang hawak mong pera. Kinabahan ako dahil sa tanong niya, lalo na sa mga ibinibigay niyang titig sa akin. Ayun na nga, mahal. Ikukwento ko nga sana sa'yo kaso palagi ka namang busy eh. Yung isang kliyente ko kasi, binibigyan ako ng bonus. Gusto daw mahit yung target ko every month. O diba ang galing? Saktong-sakto lalo pa ngayon at malaki ang pangangailangan natin. Pagpapalusot ko. Matagal siyang tumitig sa akin bago tumangutango. Ayos kung ganun. Mas magaan ang mga gastusin natin.
Grabe po ang kabo ko noon, Miss Hart. Akala ko talaga ay may nalalaman na siya. Kaya halos hindi ako mapakali sa tuwing tititigan niya ako. Pero sa kabutihang palad, nakalusot pa rin ako at walang nabunyag sa mga panahong yon. Habang lumilipas po ang mga buwan, unti-unti na rin akong nasanay sa klase ng buhay na ibinibigay sa akin ni Arnaldo. Sa totoo lang po, first time kong maranasan na mabili ang mga gusto ko nang hindi ko kailangang magpakapagod ng sobra o magbilang ng bawat sentimo. Yung mga bag, sapatos, alahas at iba't ibang gamit na dati hanggang tingin lang ako, ngayon ay isa-isa ko nang nahahawakan at nagiging sa akin na. Dahil bukod sa mga allowance na ibinibigay niya, palagi pa niya akong nireregaluhan. Pero hindi lang po material na bagay ang nagustuhan ko kay Doc Arnaldo. Miss Hart, mas lamang pa rin yung paraan ng pagtrato niya sa akin. Kapag may problema ako, isang tawag ko lang nandyan agad siya. Hindi lang pinansyal na tulong ang ibinibigay niya, kundi pati oras at atensyon na matagal ko na ring hinahanap. Kapag kailangan ko ng makakausap, marunong siyang makinig. Kapag mabigat ang loob ko, hindi niya ako hinahayaang mag-isa. Lagi niya akong sinasamahan hanggang sa gumaan ang pakiramdam ko. Siguro, doon po talaga ako unti-unting nahulog sa kanya, Miss Hart. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong may taong handang intindihin ako at iparamdam na mahalaga ako. Miss Hart, noon, halos magmakaawa ako sa Diyos na pagalingin niya ang nanay ko. Pero nung dumating po ang araw na yon, ay parang hindi ko alam ang mararamdaman ko. Siyempre po masaya ako na gumaling na si nanay. Pero ibig sabihin din noon ay wala na akong rason pa para ipagpatuloy ang sa amin ni Arnaldo. Ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko lang yon hanggang kailangan ni nanay na magpagamot. Kaya naman ngayong magaling na siya, ay kailangan ko na ring tapusin ang namamagitan sa amin ni Dr. Arnaldo. Kasama ko siya noon mag-check-in sa isang hotel. Balak ko na sanang sabihin sa kanya ang balak kong pakikipaghiwalay. Pero habang nakatitig ako sa lumang wedding ring namin ng asawa ko at sa kabilang kamay ay ang singsing na binigay sa akin ni Arnaldo, Miss Hart, masama ba akong tao kung ayoko nang bumalik sa hirap? Masama ba akong klase ng babae kung mas pipiliin ko ang mabuhay ng komportable? Hindi ko po nagawang makipaghiwalay kay Arnaldo ng araw na yon. Sa halip, ay mas lalo pang dumalas ang pagkikita naming dalawa. Mas pinili kong sundin kung ano ang makapagpapasaya sa akin. Kung ano ang makapagpapagaan ng buhay ko, Miss Hart. Pero kung kailan pursigido at desidido na ako sa mga desisyon ko, ay tsaka naman nagbibigay ang mundo ng mga dahilan para baguhin ang isip mo. Isang umaga po ay nagpasya ako na bisitahin si Dr. Arnaldo sa opisina niya. Pagdating ko doon, ay napansin ko na nasa labas ang mga staff niya. Magtatanong pa lang sana ako nang marinig ko ang isang babae na nagsisisigaw at nagwawala doon. Sabihin mo sa akin, Arnaldo, nasaan ang babae mo? Ilabas mo siya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang matandang babae na kaidaran din ni Arnaldo na nagwawala at sinisira ang mga gamit sa loob ng opisina niya. Isasara ko na sana ang pinto nang bigla itong humarap sa akin at itinuro ako. Ikaw siguro. Ikaw ang babae ng lintik na matandang ito. Sigaw niya. Ako po? Hindi po. Pasyente po ang nanay ko dito. Magtatanong lang po sana ako kay Doc. Utal-utal ang lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig ko noon, Miss Hart. Walang yaka, Arnaldo. Kung kailan naging binata't dalaga na ang mga anak natin, tsaka mo pa kami bibigyan ng kahihiyan. Kaya pala halos hindi ka na muuwi at kung saang-sang hotel ko natatrack ang cellphone mo. Akala mo ba tanga ako? Miss Hart, pinili ko na lang na isara ang pinto at tuluyang umalis ng klinik. Nung araw na yon, akala ko ako lang ang may asawa. Pero hindi ko alam, nakasal din pala si Arnaldo. At ang mas masakit, may anak sila. Matagal-tagal din po kaming hindi nag-usap ni Arnaldo matapos ang araw na yon. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo, nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Gusto niyang makipagkita sa akin sa isang hotel.
Napansin kong nasa labas po yun ng bayan namin at nasa isang liblib na lugar. Mukhang talagang nag-iingat na siya para hindi kami matunto ng asawa niya. Bakit hindi mo sinabing may asawa at mga anak ka pala? Bungad ko sa kanya. Bakit pa? Bakit pa kailangan mong malaman ang personal kong buhay? Wala namang maitutulong yon sa relasyon natin. At sisiguraduhin kong hindi yon makakaapekto sa kung anong meron tayo, Celine. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Kung ano man ang narinig mo ng araw na yon, kalimutan mo na. Dahil para sa akin, ikaw lang ang importante. Arnaldo, paano ang mga anak mo? Hindi mo man lang ba sila iniisip? Yung ginawa nating mga panluloko sa mga asawa natin, kaya ko pa. Ginawa ko naman yon para sa nanay ko eh. Pero yung tipong pati mga bata aalisan ko ng ama dahil lang sa mga sarili kong kagustuhan. Parang hindi ko yata kaya yon, Arnaldo. Nakukonsensya ako. Paliwanag ko sa kanya. Celine, matagal na akong nakikipaghiwalay sa nanay nila. Sadyang yung asawa ko lang ang ayaw ko mawala. Siya ang unang nagkaroon ng lalaki. Siya itong unang nagkaroon ng kabit. Kung tutuusin, hindi naman pangluloko ang ginagawa kong ito dahil hindi na nga ako komportable sa pagsasama namin. Hindi rin ako nagkulang ng paalala sa kanya na matagal na kaming naghiwalay. Siya lang itong ayaw pumayag at ayaw akong paalisin sa bahay. Miss Hart, dahil po sa lahat ng nangyari ay tuluyan ng nagulo ang isip at damdamin ko. Hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang tamang desisyon na dapat kong gawin. Hihiwalayan ko na ba si Arnaldo? O ipagpapatuloy ko ang relasyon namin dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong umangat kami sa hirap at nagkaroon ako ng buhay na matagal ko nang pinapangarap. Hindi ko po ito itatanggi. Natatakot akong bumalik sa dating buhay namin. Natatakot akong muling maranasan ang isang kahig, isang tuka na pamumuhay. Pero sa kabilang banda, hindi rin pumapakali ang konsensya ko dahil alam kong may mga batang nasasaktan at isang pamilyang unti-unting nasisira dahil sa relasyon namin. Kaya naman po sana ay mabigyan ninyo ako ng payo, Miss Hart, pati na rin po ng inyong mga listeners. Alam kong marami ang maaaring mainis o magalit sa akin dahil sa kwento kong ito at nauunawaan ko po yun. Hindi ko naman po ipinapakitang tama ang mga naging desisyon ko. Nagpapakatotoo lamang po ako dahil ito ang realidad ng buhay na kinakaharap ko ngayon. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Miss Hart. Lubos na gumagalang, Celine.